Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media matapos ngang mapatunayan ang mga kabalbalan nga na ginagawa ng mga kalespuhan na ito at mga ibang general ay talagat ang sinibak agad sa pwesto matapos ngang mapatunayan na talagang kasabwat nga sila sa mga kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi nga makakawala ang mga korap na mga opisyales at mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan. Ngayon nga ay talagang pinipilit ng mga netizen na talagang mawala na sa pwesto ang mga ito dahil sila ang numero uno na hindi maganda ang pinapakita. Bas na sila ang magandang ehemplo, ngunit hindi na nga sila nagpapakita at sila pa ang kinakatakutan ngayon ng taong bayan. Dito nga natin makikita na talagang nadadamay ang mabubuti at matitinong mga kalespuhan dahil dinudumian nga ng mga bayarang mga lespo at mga men in uniform ang mga prinsipyo at dangal nila. Ngayon nga ay talagang hindi sila papakawalan dahil kasabwat sila sa plano ni Kuting ng Norte. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang tunay na sinungaling ngayon dahil hindi rin titigil ang mga ibang general, mga ibang mga men in uniform na sibakin ang kanilang mga kasama at mga kasapi dahil sa mga kabalbala na nangyayari sa kanilang mga ahensya. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sinabi mo yan noon, BBM, sinabi mo yan noon, hinihingi ni Sara ay Defense Secretary. And yung eroplano, hindi ko alam yon. Pero later on, nakaisa, dalawa, yung pangatlo, ayaw na niya. Sinabi mo, priority, si First Lady. Putang ina, bakit magiging priority First Lady? Ang hinala ng tao, si Sara. Walang pakialam. Kahit nga bumiyahe araw-araw yan, papuntang Mindanao. Kahit umuwi yan araw-araw. Because meron tayong nakukuha sa kanya. The time, the valuable time, the talent, the moral, the ethical standard, the moral preparedness to lead the country. Kahit umuwi yan araw-araw, biyahe. No. Balikan, araw-araw. Sige, biyahe ka. Basta siguraduhin nyo yung helicopter, yung aeroplano, matino. Pero kung ako yung security mo, no, mga security ni Inday, no, protect BP Sara, no, protect BP Sara, automatic yan. Pero kung may spare time, isuotan nyo ng parachute and then siguraduhin yung marunong siyang tumalon, no, para pagka dumating sa ganong aksidente, para di magaya kay ano yan, kay ano pa kanto, magsaysay, no, para di maging magsaysay. Kung ano, sukbitan nyo, turuan nyo, mga jump master dyan, turuan ninyo, suotan nyo, and then skydiving, tumalon aeroplano. Iparate nyo siya ng ano, hindi lang static, yung ano talaga, kayang tumalon anytime. Turo nyo kung ano yung, so that kung magkaroon ng diferensya sa air asset, na supposed to be dapat, naka-check yan lagi, no? Pero kung magkaroon ng diferensya, lagi may baon na parachute. Oh, na pwedeng isuot. At doon sa entourage niya na ano. So everyone has it. Then talon. Okay? Or have somebody na meron laging nakasuot. Oh, another option. Have a security guy na wearing reserve at saka main suit, no? Have somebody na nakasuot lagi all of the time. And then, as a protocol, pagka may Mayday na yan,
Takbo na kaagad siya dun sa nearest exit ng ni BP, o kung presidente na siya, and then doon kabit lang siya. Strap in lang siya, ganun. Hindi siya lulusot kahit magharapan kayo, walang masama doon. O hindi kaya back to back kayo, kaganyan siya, strap in mo siya, may hook dito, igaganon mo siya, kabit na, no? And then sabay talong kayo. O control mo para safety siya. Mag-fail yung main mo, meron ka pang reserve. Basta yun ang mahalaga. Oh. Para lang para lang safe. Tsaka siyempre yung pagka she has to be exposed in public, she doesn't have to be exposed sincerely na yung angle, di ba? Yung angle. Yung where a sniper could be, and then from the distance to the point where she will be appearing or where she will be standing, dapat meron nakaharang talaga para walang line of sight. Yun ang malaga doon, line of sight. So, para makorek, parang protektado siya. I'm sure na ginagawa niyo yan, pero double check kung hindi niyo ginagawa, at least gawin niyo. Kasi yan ang isang pwedeng gawin ni BBM na malinis, ng administration na malinis, na birahin ang ng BP. Kasi kahit mag-alburuto ang tao, wala na pag may tinimbog. Kaya protect Inday Sara. Protect the blessing. No? Yun yung dapat gawin. So, hindi binigay. So that makes the BBM siya yung deceiver. Siya yung may problema. So ang tanong, tingin niyo ba si Inday hanggang ganyan lang ang gagawin? Salita na lang na salita, ganun ba? Hindi, tingin ko, nagsisimula na siya. Pine-prepare na niya yung groundwork. Yun yung tingin ko. Yun ang basa ko. Ngayon, tumutugon yung senador, ang ibang mga pro-administration, Congress, may statement na Sige lang. May right nyo naman magsalita. Sige lang, banat kayo kung gusto nyo. Painitin nyo lalo yung ulo. Manny Pinoy, good morning, watching from Monterrey. Thank you, thank you. Edwin and Salcedo, Sir Supreme, from Supremo, good evening. Po dyan, musta po watching from, sorry nasabi ko na. Marian Simbra Cruz, so cute, please name the puppy Snow. Ay, tatay nila Si Snow ang tatay nila. Snow. Sino ba doon? Si RSTUV, ang tatay nila, Snow. Anong pangalan to? Ivory, si IJKLMN. Tatay din nila, si Snow. Kaya dalawang batch yan. Isa yung tatay. Namin sa labas. Bulog sa labas. Thank you, Marian Simba Cruz. Snow. Lapit na. Gusto ko yung all white yung snow. Kailan ba yun? Kahapon nung nasa vet kami may nakita kong ginugupitan na hindi ko na nakunan. Sayang Sana nailagay ko sa tag dito. Sa short, kaso ba magalit yung may-ari. Siyempre may rights din yung yung aso. Ang ganda ng aso, puting-puti lahat. Tapos pinudel cut yung paa. Pero tapos puti lahat, ang ganda Ang ganda ng pagkakatrim ng buhok. Ang ganda, alagang-alaga yan. Yun ang Snow. Baka Snow White ang pangalan ng babae yata yan. Okay. LDS Lanao. Ay sus, ang cute.
Oh, thank you. Marian Simbacruz, name her Ebony and Ivory. Don't eat him. Nostalgia monster. Ay, pagka wala nang makain, kainin namin yan. Sabi ko nga, ano na yan eh. Barbecuein. Joke. Rowena Villanueva Opina. Cute niya, sir. Good morning po. Thank you. Ano ito? Si Toy Vlog. Shout out, idol. Oh, si Toy Vlog, ano? Shout out daw. Si Toy Vlog. Si Toy ba? Si Toy. Si Toy. With a C, no? Mary Ann Simba Cruz. Name her. Cherish. Yung ano, yung Zay wala pa, no? Yung last na ba? Zay. Pero may mga anak pang dalawa eh. Due sa 25 next month. Yeah, next month. November 25. Isa November 15 o 20, ganun. Basta doon, thereabouts, 10 to 25. Nandito sa kabilang phone yung ano, yung ano ko, calendar. Expert scholar, demonologist. Haha says, laugh trip. Ferdinand Manuel, gandang umaga po. Okay, magandang umaga. Jose Benito, ay good morning na General Supremo. God bless you always, Sir Buti. Nagising ako at natignan ko cellphone ko. May live. Oh, chamba, di ba? Thank you, Jose, ha? Magandang, ano sa'yo, magandang umaga. Mga ko'y bislig, fresh graduate ng PMA, have the nerve to arbor the wristwatch ni PBBM. Hindi pa Lieutenant Colonel Corap na. Yun yung pupuntahan ko. Isa. Kaya the watch, no? So, okay. Matalinhaga yung watch, eh, no? Matalinhaga. Yung, okay. Una muna yung ano, yung babae nagbigay ng 1,500. Humihingi ng 5,000. Note, nandun yung cellphone ng babae. Kabuhayan, parang ganon. Ayuda ba? O 5,000. Basta ganon. Na pangkabuhayan yata, 5,000. Note siya. Hindi siya tinanggap. Parang matulin na, parang hindi pinansin o hinawi o ganon. Si Sarah ang kumuha. Magkasama sila dun sa caravan. Okay. Puta na, hindi mo kunin. Tapos nung tatanong mo kay Inday, ano yan? Ano yun? Then sabi sa'yo, hindi, malit lang yan, ako na lang. Kaya naman. Malit lang yan, okay na yan. Ako na lang. Imagine, tumatakbo kang presidente, tatay ka ng 119 million Filipinos. Yung simpleng gano'n na note na nakatingin sa iyo, pag-asa ka ng taong bayan. You don't even have the character to have the interest na ano ba yung laman ng note na yun? Is it a life or death situation? Because kung life and death yun, na-dengue yung anak ko, o-operahan yung anak ko na appendicitis ba, nabangga, nasagasaan yung anak ko, o na-rabies yung anak ko, o nagsasuffer ng leptospirosis, etc., malaria, dengue, etc. Yung katiting na interest mo, buksan lang yun. Huwag mo na isipin yung boto. Isipin mo, tao yun. Tangina ka, hayop ka. Sorry, pero PI ka talaga, hayop ka. Hinayupa ka. Gusto mong tumatakbo ka eleksyon, tapos nun, putang ina ka, hayop ka. Ano ba naman yung tanggapin mo, and then have someone look at it, and then i-address mo. May telepono naman na eh. Wala naman, siyempre, sigurista yung mga tao, magbibigay sila ng ganyan, may request, may telepono, siyempre, para masagot mo. Okay? Pero wala ka talaga eh. Red flag, sabi nga niya. Red flag, sabi ni Sarah. Tanghanip yun. Had I known na ganon, yan, kaya lumalabas, tama yung rating ko sa iyo, Inday. 6. Had I known na there was a situation like that, I would not have voted for BBM. No? Putang na, red flag talaga yun eh.
Kung ganun ang pananaw mo sa tao na buong pag-asa, humahabol ang daming tao. Ang daming tao. Para kang, yung parang sa ano, nakakita na kayo ng ano, di ba? Yung January 8, di ba? Yung ano tawag doon? Prosesyon ng ano, ng Black Nazarene, di ba? Na doon yung tao and then may mga humahawi, may tagasalon ng panyo mo, t-shirt mo, ano, grabe naman yun ha, grabe dedication, devotion yun, di ba? Ako, I wouldn't go that far. Because sa aking paniwala, diretso ako sa langit, hindi yung, nakailang pahiram pa rin yung, ano, yung statue or representation of God or Jesus Christ, and then that will make me holy. Yung faith diretso ka, hindi yung idadaan mo pa doon sa ano, etc. Pero ganun, translasyon, no, translasyon. So, tapos nun okay, sige, hayaan mo na, okay na rin yung naniniwala yung tao, okay na rin yun, kanya-kanya yan Pero, parang ganun ang tingin mo doon sa magkasama, tandem, BBM Sara, parang one level down na lang sa ano sa God being okay, 2 levels down kasi God and then merong no, ano yung royalty, ito na no, president tsaka BP tinatakbuhan, pag-asa ng bansa, continuity na ini-specify ni Sara yung kanya. Nakipaghabulan ka, ano ka, masagasaan yung paa mo doon, masagulungan yung paa mo. Oh, di ba? Aray, mga ano ka, and then, ibigay mo yung note mo, maparating mo lang ngayon. Hindi ka pinansin. Bad trip yun, bad trip ako doon. Tapos nun buti nandun si Sarah, again, buti na lang. Nandun yung co-pilot. Binuksan niya, and tinugunan niya. That's the kind of leader that we should have. Somebody who puts utmost importance to any Filipino. You don't even know. Hindi mo nga alam kung iboboto ka o hindi And you do not expect anything in return. Binigay, tinulungan ka. Wala siyang ano kung iboboto mo siya o hindi. Basta nakatulong siya. Yun yung kailangan natin, leader. Hindi yung isa. Tangang hayop ka, PI ka talaga. Sorry PI mo talaga. Kayong mga alta syudad na nasa posisyon ngayon. Tangina nyo. Tingin nyo sa Pilipino. Ha? Tanga? Oo. Tanga nga. Putya. Putya na hayop yung ano, no? Yun, red flag talaga yun. Red flag yun. And I am happy that Inday Sara is communicating that now. Is it late? It's never late. Because the co-pilot is an Inday Sara. No? Now is a time na wag niyong sisihin si Inday. Bakit niyo sisisihin si Inday? Wala naman siyang baril na tinutok sa inyong ganyan. Boto niyo si BBM, boto niyo si BBM. Boto niyo rin ako. Wala naman siya tinutok na baril sa inyo. The final decision was yours and mine. I voted for BBM because I felt at that time, given the information, given his pronouncements, given the promises made, continuity, he would make a good president. And it would be to the least in the spectrum of mistakes that I will commit, that he will not himself do a blunder because his name is a Marcos. He's the son of a Marcos Sr. who was removed in EDSA 1, who ran the country for 20 years, and a good 20 years. Nakita ko siya, how he ran the country, and I was praising him. Even Commander Bukay is praising him.
A lot of us. Kita niyo yung profile pic ko, mukha pa rin niya. Nakasakay kami sa White Carabao, sa Trooping the Line. Tuwan-tuwa ako, very proud ako. I shook 4 times. I shook his hand when I was a cadet. 4 times as a graduating student. And iilan lang kaming ganyan. 4 times. Hanay pa, no? Tapos nun talagang itong BBM na ito Kaya nga, in that possibility of committing a mistake, malayo Kasi ba't maggagaguhin ni Bongbong Marcos yung pangalan ng Marcos? Kasi itatayo nga niya Tapos nun, meron pa yung mga kayamanan. Alam ko yung last will and testament ng tatay kasi I work with intelligence. Alam namin yung last will and testament na talagang 55% should go to the Filipino people. And what kailangan lang nila is to operationalize the last will na kailangan Presidente Marcos. Naknantokwa yan. Ano nangyari? Binaon tayo sa utang. Dinagdagan yung utang. 14 trillion na ngayon. No? By the end of his term, it will be 18 trillion. Yun yung prediction. Nagbenta na ng ginto, nag-transfer ng kung ano ng pera, binenta yung airport, 6 trillion. And there's no sight, sabi nga ni Inday, walang programa ng build na high ticket. And it takes more than 6 years to prepare. Naknang putya yan. Ang pinakmasama, may chismis ng droga. At ayaw niyang patunayan na wala. Ayaw magpa-drug test. Hayop. Sayang nga ang boto, you did not give justice sa boto ng taong bayan. Ba't yung sisisihin si Sara? Huwag na natin sisihin si Sara. Pero Inday, redemption isa yun sa mga vlog ko, di ba? Redemption. And the only way that you can redeem yourself is to take the control. And we will help you. Make the country a better country, a better Philippines. In our lifetime. Yun yung inspiration. Whole of nation approach tayo, Inday. Whole of nation approach because it works. NTF-ELCAC, you've been there. Your father knows that. Whole of nation approach. The armed forces knows that. PNP knows that. All you have to do, grab the controls ng bumababang aeroplano. Nose dive na aeroplano. Grab the controls. And you know what? Mga kabagang, mga ka-FGF, ang feeling ko, she will grab the controls. Kaya nga, ang abiso ko, kala BBM, sa Congress, mga kakampi, busitin nyo pa. Busitin nyo pa. Konti pa, konti na lang. Malapit na. Birahin nyo pa yung tatay. Busitin nyo. Kasi nakita ko doon sa another thing na gusto nyo. Kahit ang appearance ay hindi sila ganon ng tatay. No. Pero kung titignan nyo, you will have that laser sight. No. Kita mo kung paano niya mahal ang pamilya niya. Mahal niya yung origins niya. Naniniwala siya sa pamilya niya. Nirespeto niya yung pamilya niya. Sinabi nga daw ni Digong huwag kang tumakbong presidente. At pinapakita doon kung gaano siya kamahal
ng tatay niya. Hanip eh. O nga naman, mahal kita, huwag ka nang tumakbo ng presidente. Putang ng lugar yan. Putang ng pwesto yan. Dami mong kaaway. Ang dami mong kalaban. Ako na lang, tama na. Parang yung sinasabi ko sa anak ko eh. Huwag ka na mag-PMA. Wala, hindi mo kaya. Hindi mo kaya, anak. Hindi yun. Alam ko kayang-kaya mo. Talino ka. Prepared ka. Mentally, physically. Kaya mo yan. Pero mag-take ka lang na exam just to prove to yourself na kayang-kaya mo yung exam. Pumasa eh. Class 2023 dapat yan eh. No? Pumasa. 19 set ko mo eh. 19 dapat siya naging plebo. 19, 20, 21, 22, 23. So dapat 20 siya naging plebo. 20, 21, 22. Graduate siya 2023. Pero nung sinabi niya sa akin na kung ano daw ang gusto ko, no. Kung anong gusto mo. Pero kung ako masusunod, huwag kang mag-academy na. Seriously, kaming dalawa nag-usap. Dahil sabi ko, hindi dinadoubt ko yung capacity mo o dinadoubt ko yung sa langit na poprotektahan ka and all that. Pero ayaw ko lang na sapitin ko yung sinapit ng iba na matay yung anak. Ayokong mangyari yun. Kung ano yung swerte ko, kung ano yung inabutan ko sa serbisyo, ako na lang. The hardship, the pain, the guilt. Puta na, patayin mo kaliwa kanan, ganun. Bata, matanda, babae. No amount sa akin yan. The guilt that you will have for the rest of your life. Ako na lang yun, anak. Huwag na ikaw. Kaya kanina nung pinapanood ko yun, feel na feel ko yung pagmamahal ni Duterte kay Sara. At sana, Sara, ma-appreciate mo yun kung nanonood ka. Huwag kang tumakbo ng presidente. Yun yung sabi ng tatay mo. Kasi bata ka pa naman eh. Ganun ba? It's a thankless job. Tignan mo ngayon, this is how the nation, this is how a thankful nation shows their appreciation to the president, your father. ICC. Sirain na siraan. Putang ina yan. Congress, kung ano, EJK. Putang ina ninyo, hayop kayo. When you should be thanking the president, a former president, ano ginawa nyo kay Pinoy, kay GMA, kay Ramos, kay Cory? Hindi nyo naman, putang ina ito, gusto nyo pahuli sa EJK, no? Nandiyan pa si Era, hanggang ngayon, tignan ninyo. Di ba? Si GMA nga, congresswoman pa. And here you are, a president of the republic who has done so much good, putang na, pamimigay ninyo. Putang na. Tatawagin mo pambangag, BBM, putang na, hayop ka. Pinalibing yung tatay mo. Kaya nung sinabi ni Inday, yung kung ano lang, hukain ko yan eh. Natawa ako ron eh. Because she's letting off steam. Kung hindi, sasabog eh. Kita mo yung mga bobo nga kayo, hindi nyo naintindihan yung mga pro-administration. Bobo kayo eh.
You do not have the heart. You do not have the intellect to understand what the woman, what that lady is saying. It's, it's ano eh, a play with words eh. Kung ako doon talaga, hukayin ko yun. Tapong ko yun sa West Philippine Sea eh. Yan. Ay, sabi mo lang, BP, Madam President, kasi yun, lagay ko yan eh, sa isa sa proclamation eh. Talaga, i-recommend ko yan, hukayin yan eh. Pabuldoser ko pa yan, gibain ko pa yung nicho, etc. Desecration, sabihin, sige. Desecration, bakit? Anong ginawa ninyo sa bansa natin? Tanginan nyo, PI. Sorry. Anong ginawa niyo sa bansa natin? Ha? Hindi niyo ba dinesecrate lahat ng putang, everything that the Filipino stands for? Hindi niyo ba dinesecrate yung mga institusyon natin? Binaboy niyo eh. Tapos kayo pa ngayon yung magsasabing desecration, tarantado kayo. Kaya nga, kita mo yung pagmamahal ni Duterte. Yung pagmamahal ni Sara sa mga kababayan natin. Yan dapat talaga ang ano natin, ang leader natin. Kaya kayo mga yan na suportahan nyo. Yan na suportahan nyo. Kasi constitutionally siya eh. Siya yung mandate ng 32 million. No? Huwag ka nang tumakbo ng presidente. At saka nakita yung respeto sa tatay. Hindi siya tatakbong presidente. Mayor. Pero nag-connive ang Aimee, BP na lang. Para to satisfy everyone, to address everyone. Sige, BP. Pero pinag-isipan yan, mga kababayan. At any point in time, she can become the president. Hanip, At any point in time, she can decide if she would want to become